Mga kabamba, samahan niyo ulit ako dito sa aking kusina, manood, matuto at mag-enjoy. Magluluto tayo ngayon ng sinampalukan na lechon. Bali late upload na ito, nung January 1 ko pa ito naluto. Ito yung handa namin nung bagong taon. Dahil konti lang naman yung nabawas dito sa aking nilechon, na ulo ng baboy, ay naisipan ko itong lutuin na may sabaw. Last time kasi nagluto ako ng lechon paksiw, ngayon naman sinampalukan na lechon. Yung ibang laman nito at yung balat ay siniparate ko muna. Dahil gagamitin ko yun sa pangsahog sa aking mga lulutuing gulay sa susunod na mga araw. O ganyan kaming magtipid na mga wais na nanay dahil proud Ilocano ako. Ibang-iba talaga yung lasa nito sa regular na baboy na sinampalukan. Simpleng mga sangkap lang yung ating ilalagay dito. Naglagay lang ako dito ng bawang. Mas maraming bawang, mas malasa. Tsaka ko naman sinunod yung sibuyas. At dinamihan ko na rin yung paglagay ng sibuyas. Isinunod ko na rin nilagay yung ating paminta. After naman natin mailagay yung mga sangkap, naglagay ako dito ng maraming tubig. Yung saktong pagpapakulo lang natin dito sa ating lechon na baboy. Dahil ang sabaw nito ang pinakamasarap sa lahat. Dito kami mahilig na mga Ilocano. Yung tinatawag naming agkaldo. Fast forward tayo, nung unang kulo niya, tinimplahan ko na ito ng patis at kunting asin. Nilagyan ko rin ito ng isang Knorr pork cubes, pampadagdag lasa. Kung hindi naman kayo fan ni Knorr cubes, pwede naman kahit hindi nyo na ito lagyan. Umabot pala ito ng 1 oras sa pagpapakulo ko dito. Ang gusto ko kasi is yung malambot na yung karne o kaya yung lasap na yung lasa sa sabaw. Kaya ilang beses ko na rin itong dinagdagan ng tubig. Kaya nung malambot na, nilagay ko na yung sampalok. Iba rin kasi yung asim na tunay na sampalok. Pero medyo kulang pa sa asim itong sampalok na nilagay ko. Kaya nagdagdag ako dito ng kunting sinigang mix. Dahil mas masarap kung maasim-asim yung ating sinampalukan. After ko naman nilagay yung ating sampalok, isinunod ko nang nilagay yung siling panigang at 2 siling labuyo. Masarap din kasi yung sinampalukan na may kunting anghang. Gusto ko sanang lagyan ito ng gabi para medyo malapot-lapot yung kanyang sabaw. Kaya lang nag-request yung aking bunso na wag na lang daw ito lagyan ng gabi. Kaya sinunod ko na lang yung gusto niya. Nung pinaplano pala namin bago magbagong taon na magluto ng lechon na ulo ng baboy, sinuggest ng bunso ko na iluto ko daw sa sinampalukan yung buto-buto ng lechon ng ulo ng baboy. Sabi ko, aba, parang di ko pa na-try yung lechon na sinampalukan ah. Kaya ito yung first time na magluto ako nito. Ibang-iba rin talaga ang sabaw ng sinampalukan na lechon na baboy. Kaya kung ako sa'yo, itry mo na rin itong recipe na ito para masubukan mo yung kakaibang sarap ng ating sinampalukan na lechon. At nung malapit na itong maluto, naglagay ako dito ng onion leaves. Ang dahon ng sibuyas kasi ay nakakapagdagdag din ito ng aroma sa ating niluluto. Yung iba pala, dahon ng sampalok yung nilalagay na pang-asim. Pero hindi pa ako nakapag-try noon. Wala kasi kaming tanim ng sampalok. Ikaw kabamba, na-try mo na bang gumamit ng dahon ng sampalok na pang-asim? Para sa'yo, anong mas masarap? Yung bunga o kaya yung dahon? Paki-comment naman kabamba. Yan, luto na yung ating sinampalukan na lechon. Ihanda na yung 1 kalderong kanin dahil mapapakain ka na naman pag ganito ang ulam. Oops, baka hindi ka pa nakapag-follow kay Bamba's Kitchen. Pwedeng paki-follow and like naman po para lagi kang updated pang may mga bago akong upload. At paki-like and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Advance thank you sa'yo. Maraming salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli.